Okay, story time. Nung bata ako, okay, napakalikot ko. As in, sobrang likot to the point na, or umaabot na ako sa punto na lahat ng bagay ay nasisira ako, o lagi ako nasusugatan, at kumakain din ako ng lumot noon. Joke lang, sobrang na yan. Hello ka-umami, may bago na naman pong ipapakain sa akin at ito po ay lumot. Or is it? And siguro lahat naman tayo ay meron tayong parang certain event or pangyayari sa buhay na hindi natin makakalimutan na nag-cause ng sugat or peklat sa katawan natin. Ako kasi, sa mga hindi nakakaalam, ako ay may peklat? May peklat sa kanang bahagi ng ulo ko or ng forehead ko. At isa ito sa dahilan kung bakit sira ulo ako ngayon. It's true. So para mapakita ninyo, ito ang itsura niya. So zoomin ko lang yung camera. Yan siya. Yan. So, yes, that's a peklat na talaga nag-cause ng pagkasira ulo ko ngayon. Pero ang tanong, paano siya nangyari? Isang araw kasi, may salo-salo sa bakuran namin. At alam mo yung, syempre, may pagkain, kakantahan, maingay doon, at andun lahat yung mga family at relatives namin. Tapos meron akong isang kalaro na bata na syempre, may mga moments na tayo ay meron tayong parang mga nakikilalang bata or isang bata. Then, pagkatapos ng araw na iyon o pag umuwi na kayo ay hindi mo na makikita ulit yun o hindi mo siya makakausap. Like, isang mysterious kid na nakipaglaro sa'yo. Parang yung batang nakalaro ko sa palaruan sa McDo noon, then hindi ko na siya nakita at nakausap ulit. Pero akala magkakilala kami sa sobrang tagal nung time na naglalaro kami doon. So, canon event kumbaga. Ngayon, okay naman. Tatakbuhan kami, ikot-ikot sa bakuran namin. Kasi malaki naman yung bakuran namin. Ngunit, biglang natisod ako sa handle ng manhole. Like, parang medyo palubog siya ng onti, tapos may parang bakal na nakaangat, ganun. Tapos, nataon kasing sumakto yung paa ko dun. Like, lumusot siya talaga dun sa bakal na yun. And, ang nangyari is, natisod ako, at ito yung pinakamasakit sa lahat. Paano nangyari tong scar ko dito, itong peklat na to? Hindi siya yung basta bumagok lang ako sa lapag. Tumama mismo ako sa hagdanan na sementado. Hindi sementado ang tawag word. Hollow blocks. Parang gano'n. Sa ano. At sabihin natin, ito yung dulo. Okay, ito yung dulo ng hagdanan. Bakit ka rito, diba? Dito mismo ako tumama. Like dulo. Sobrang sakit. Hindi mo may imagine kung ano talaga yung sakit niya. Though, during that time na nangyari yun, like, pretty sure yung mukha ninyo, nung sinabi ko siya parang mapapaganon ka ng onte. Oh wow, oh damn, parang ganun yung dating. Pero seryoso, tumama siya talaga doon. Like, tanda ka at ramdam ko pa siya kung paano yung sakit niya at yung pakiramdam niya. Kasi yung pakiramdam niya, alam mo yung parang may pumalo sa mukha mo na parang sabihin natin ganunin mo yung ulo mo. Like, tapikin mo lang siyang ganun. Ganun lang yung feeling niya. Wala akong naramdaman na either sakit or anything at the first couple of minutes kasi probably adrenaline something or confused pa yung katawan ko. Like, parang may pumalong libro sa mukha mo. Tapos bigla ka na lang parang may nag-spark na liwanag sa right eye ko. Like parang alam mo yung, sabihin natin yung flashlight, tapos bigla mo i-on to, tapos nakapikit ka, yung parang liwanag na gano'n na. Like, may something talaga dun eh. Then, wala akong naramdaman, pero yung umiyak ako noon at hinimatay ako on the spot. Like talagang parang, alam mo yung nag-jump into faces ako sa bawat pangyayari during that time. Kasi probably na siya kakothilo. Pero I remember it vividly na nakita ko lahat yung family at relative ko na nagsitayuan sa maupuan nila. Tapos tumakbo sila papunta sa akin. Si Ate Gina, which is asawa ng uncle ko sa father side. Yung asawa ko yung uncle ko binuhat ako. By the way, hindi ko na alam yung part na ito kasi ang natatandaan ko lang is tinakbo ako sa ospital at paglabas namin ni Ate Gina sa hallway ng bahay namin is ang liwanag ng ilaw, sobra. Ang liwanag ng langit. Then nag-blackout na ako. As in, the next thing na lang na alam ko is nasa kotse ako at may nakatakip na towel, puting bimpo. Alam niyo yung puting bimpo na medyo rough yung texture na pinapanggamit natin pagsapin sa likod. Yun yung nakalagay dito sa ulo ko. At pulang-pula yun, nasa dugo ko. And during that time, wala pa rin akong alam sa nangyayari at wala akong nararamdaman na sakit pa rin sa ulo ko. And sumunod nun ay nasa hospital na ako. Ito, di ko alam kung matatawa ba ako dito pag kinwento ko siya o maaawa sa sarili ko dahil nung pagkadilat ko kasi nakahiga na ako sa kama ng ospital at may mga nurses at doctor na nasa paligid para tahiin yung sugat ko. Ito, which is tinahi talaga to. I'm afraid it's been 9 years. Damn it! Nosokoma! 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 Nurse!
alam mo, sayang nga walang picture or video ng mga time na yun kasi hindi pa naman uso. But alam mo yung sinabi sa akin ng ng magulang ko, nakitang-kita mo raw yung buto o yung skull ko, pati yung laman ng noo ko na parang pumipintig. Kasi nakabuka siyang ganun, tapos pumipintig siya. Nakitang-kita mo daw yun. And yes, pag na-imagine ko siya or pag naiisip ko, umuurong yung pet ko. Pretty sure pag na-imagine mo, I don't know, ayoko na rin ano. Nakakadiri siya pakinggan, pero I found it fascinating na ganun yung naging itsura niya. Diba? Sira ulo. Kasi tumama yung ulo. Tok na. Pero what makes everything funny is that sa sobrang tindi ng adrenaline ko, halos 5 nurse ata, including yung doktor, yung pumipigil sa akin kasi para di ako magpanic. Kasi nagtatantrum ako. Like, pumipiglas ako sa sobrang anxious ko. Siyempre, masakit na yung nangyayari dahil yun nga, medyo nararamdaman ko na parang may kirot talaga yung ako. Eh di, tumigil sila saglit lahat. Tapos habang ako bilang ako during that time, bumiyak ako, biglang pagkabilang nilang 3, like sabay-sabay silang dubagan sa akin. As in, meron nakadagan sa paa ko 2, may nakahawak sa kamay ko 2 din. Ganong kalala. Yun ang yan, sa sobrang lakas ko. Like, nakwento talaga nila ng mama at papa ko talaga, pati si mga uncle ko, pati auntie ko. Tapos nung dumagan sila sa akin, sumigaw ako ng aray. Tapos bigla nagsabi yung doktor na, wala pa nga, maaray ka na. Tapos ang ribat ko sa doktor, hindi, aray ko. Ang sakit, dinadagalan nyo yung paa ko. Tapos sabay tawa nilang lahat. Tapos sabi ng mga doktor na nurse sa paligid, ay sorry, masakit bagbanan sila. So syempre, habang nangyayari yun, unti-unti pa rin nilang tinatahi pa rin nila yung noo ko. Like, ramdam ko talaga yung tusok niya kahit ewan ko kung may anesthesia ako during that time. Pero siguro meron, probably, I don't know, hindi ko alam. Kasi wala na akong ibang maramdaman during that time kundi makaiyak. Ganon, sobrang sakit na nangyayari. Like, rinig mo talaga yung buong sigaw ko sa buong ER. As in, ER is emergency rooms, just in case na hindi nyo alam. Then, after a while, natahi naman yung sugat ko sa ulo at it took weeks ata or months ata yun para mag-heal siya. Pero ang tinong kasi kapag ginahawakan ko siya at kinakapa ako, may naramdaman akong parang konting bump or something. Like, talaga yung pasa niya. Doon pa rin siya. As in. And until now, ay nagkakasugat pa rin naman ako at peklat pa rin naman. Pero masabi ko na even though na ganun kala ay nangyari, I still enjoyed my childhood at some point. Dahil sa mga peklat at sugat na meron ako. Kaya, kung ikaw ay bata pa, or sabihin natin, hindi na I hope na enjoy mo yung pagkabata mo or enjoy mo yung pagkabata mo dahil kapag dumating ang panahon na may mga responsibilidad ka na at least masasabi mo sa sarili mo na nagawa mo yung mga ganung bagay kasi nung mga bata ka, despite sa nangyari kung ikaw ay nagkasugat ng malala or hindi. Alam mo yun. And yes, siguro sa karamihan sa inyo ay hindi alam na meron akong peklat sa noo ko. Like, kasi hindi siya nakikita dahil sa buhok ko or hindi na siya ganun napapansin dahil hindi naman na siya ganun kapansin-pansin din. Like, nag-fade na siya ng onte. And sa totoo lang, napaisip pa nga ako minsan din. Like, what if nung pagkabagok ko, yun din yung rason kung bakit naging bobo ko. What if nung nabagok ako, may mga nag-shift sa utak ko kung bakit ganito ako ngayon? Siyempre, eme lang yun. Pero, alam mo yung, I wonder kung hindi ako nabagok, ano kayang takbo ng utak ko? Pero ikaw, ano ba yung mga memorable scar sa katawan mo? Like, let me know down in the comments. Baka sakaling ma-found fascinate din yung mga tao sa kwento mo. Dahil to be honest ako, marami rin naman ng mga scar pa rin until now. Meron din ako sa tuhod, pero hindi ko siya mapakita dito. So yeah, yun po ang story time natin. Sana naman nag-enjoy kayo. So, let me know na lang kung ano sa tingin nyo. Like, what's your thoughts about that kwento sa aking scar dito? So yeah, leave a like, subscribe, and I'll see you guys sa next one. So, thank you so much sa makikinig. Next sa story time natin, meron akong mga kaibang ikakwento sa inyo. Yun lang.